Kape muna kami. Siyempre, kasama namin yung mga BBM vloggers po. Hello, Sir Yayam. How are you? Hello, good Yan. morning po. Kumusta yung pagdating ninyo dito sa Bicol? Okay naman po. Oo, to cover yung pagdating ng ating Pangulo. Opo. Ayan. So, kumusta yung travel ninyo from Legazpi to Naga? Surprisingly maayos, no? Hindi Maayos naman katulad nung dating travel ko dito papuntang Naga. Di ba Sabagay hindi ako hindi kami dumaan ng Quezon, no? Galing kami ng Daraga. So, Ay, di ba kasama ka dun sa kasama sa ako bus? kasama ko doon, kaya lang medyo grabe yung biyahe na yun. Pero kagabi hindi naman pangit ang naging biyahe. Di ba na-inspection ninyo yung Maharlika Highway? Yes. At least doon sa dinaanan natin, yun ang lugar ng ginubatan. Oo. And I think na napabilis dahil sa inspection niya, no? Oo, totoo. Ni, Maraming lugar na medyo naayos ng konti. yeah. And this time nandito si Secretary Vince. Palagay ko andyan siya mamaya. Ayan. So kasama din si Brad. Hello, sir. Ano nga yung nakalimutan ko yung Mark Ian. Ayan, si Mark Ian po siya, mga kababayan. Kasama namin sa mga BBM vloggers. And this time, may programa nga sila. Ito. Ayan. Salamat PBBM Podcast. O lagi po kayong manonood. Every Wednesday. Ayan. Invite mo. 6 p.m. to 7:30. Manood po kayo Salamat PBBM Podcast. Live po yun every Wednesday. And this time, ano nga yung mangyayari ngayon dito sa Naga City? Mag-inspect si President Bongbong Marcos at si Mayor Leni Robredo nung isang flood control project dito sa Naga City. Kung di ako nagkakamali, inimpisahan na nung Tuesday, no? Yeah. Imbis na launching, magiging inspection na dahil according to Mayor Leni Robredo, mabilis ang trabaho. Ilang araw pa lang medyo may pagkakaiba na simula Lunes hanggang sunod na umpisa ng Tuesday. Wow. At nakita ko sa mga interviews ng mainstream media, parang excited si dating VP and now Mayor Leni Robredo. Oo, dahil alam niyang may mangyayari dito sa kanilang gagawing flood control projects na to. At yung dating rival ng ating Pangulo, maigpit na karibal noong 2022, parang nagkaayos na. Oo, palagay ko sinasantabi nila ang politika para sa taong bayan. Yun ang maganda. Sabi nga ni Jose Castro kahapon, between Sara Duterte tapos si Leni Robredo, yun niya yung trabaho ng trabaho, yung isa bakasyon ng bakasyon. Tama, kasi masyadong matagal pa yung 2.5 years bago mag-eleksyon, ano? Importante yung kailangan ng taong bayan ngayon, no? Masolusyonan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa tungkol sa baha, kung saan malapit na naman ang tagulan, no? Dahil ang bilis ng panahon, no? Pagdating ng June, July, tagulan na naman. Kaya bago dumating ang tagulan, dapat maayos muna yung mga flood control projects na kailangan ng ating mga kababayan. Yun ang purpose ng ating Pangulo dito, hindi Yes. politika. Kasi yun ang lumalabas sa mga usap-usapan sa mainstream media na parang ang purpose ng ating Pangulo ay ligawan si Leni Robredo. Hindi, bago pa nag-announce si BP Sara Duterte na kanyang intention maging Pangulo sa 2028, ay may nakaplano na po ito. So, walang relasyon na ganon. Wala, malayo sa relasyon dahil kahit yung mga taga-Naga, alam nila, January pa lang, napapunta si Pangulong Bongbong Marcos ngayong February. At ang maganda dito, kahit opposition country ito, hindi sumuport sa ating Pangulo kasi may kandidato sila. Ngayon, ang ganda ng reaksyon ng mga taga-Naga City with our president. Matatalino na po ating mga kababayan, ang mga Pilipino, no? Hindi na po sila masyadong nadadala sa mga drama-drama. Ang kailangan nila ngayon ay performance. Kailangan nila ang gobyerno sumasagot o tumatalakay ng kanilang mga problema. Lalo't ang Naga City, isa sa mga laging binabaha mula sa Bicol River Basin na inaayos ngayon parte ng programa ng ating Marcos administration. Yes, kung di ako nagkakamali, gaya na rin sinabi ni Mayor Leni Robredo, ang Naga City ay kasama sa mga pilot projects, no? Yung kumbaga yung mga halimbawa ng tinatawag na Oplan kontrabaha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kwentuhan mo ako, Sir Yayam, yung sa naging inspeksyon ninyo from Quezon ba yun, Lucena to Samar? Yes, Quezon, tapos Bicol, and then Leyte, Samar and Leyte, no? Medyo naging mahirap ang aming naging biyahe, no? Especially
sa Quezon area at sa Samar area. Yun ang medyo worse yung kalagayan ng mga kalsada. Sa Leyte hindi masyado dahil maayos ang mga kalsada. Samar at Quezon, and then partly yung Bicol, no? Katulad doon sa Ginubatan, no? Talagang, dinaanan natin kagabi. masama ang kondisyon ng mga At kalsada. puspusan yung trabaho ngayon because Yes. of that Yes. order ng ating Pangulo. Kasi talaga nagbigay ng ultimatum si DPWH Secretary Vince Dizon na kung hindi makagawa yan na bago magmahal na araw na kahit papaano ay maibsan ng paghihirap ng taong bayan, no, ay may mananagot na mga opisyal ng DPWH. At magandang policy ng ating secretary. Bawal na yung mga patsi-patsi lang. Bawal na. At ang long-term solution is meron tayong Japanese consultant na kinakausap Wow. para maplano ng gusto ang lahat ng gagawin sa Maharlika Highway. Tama Mula ba? Quezon hanggang Leyte. Tama ba na umpisan ngayong June ito at full blast siya? Yes, Tatapusin talaga? Sa ngayon na nakikipag-coordinate o nakikipag-consulta na sila sa mga experts para yun nga, long-term na solution, hindi yung patsi-patsi na sinasabi niyo po. So ito yung major rehabilitation, sabi nga po Yes. ni Secretary Dizon, na for almost 5 decades, 50 years, panahon pa ng tatay ng ating Pangulo, hindi pa ito nakatikim na Maharlika Highway Totoo. ng major Totoo. rehabilitation. Dahil gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na yung legacy ng kanyang ama, na si Ferdinand Sr., ay magawa niya ring legacy. Ayan. So maraming salamat, Sir Yayam. Thank you, Manong Dante. Mga kasama natin, mga kababayan sa pagko-cover sa ating pagdating ng ating Pangulong Bongbong. Pero kain muna kami. Ayan po. Si Mrs. Ano ba to? Si Kuya. Ayan o. Sabi ko sa inyo. Kita ninyo to. Mga kababayan, napakasarap na almusal namin. Ayan. Ilo 1 million. Si 1 million. 31 million pala. Nabawasan ng 30 million. Siya po si 31 million na movement. Marcos supporter. Yan, lahat sila from Maynila. Siyempre kami, taga rito sa Bicol, taga Legazpi. Si brother Benji mamaya magko-cover din. Si brother Benji Contreras, Marcos loyalist. Taga rito talaga siya, mga kababayan, sa Naga City. And kami taga Legazpi. And si Sir Yayam, mga kababayan, kinontrata si Kuya. May negosyo kasi si Kuya ng ka-rental. Negosyante, hindi lang mga kababayan, hindi lang tawag dito, gym business. Marami itong negosyo, kaya lang secret. Makita niyo, Mr. Maravillas, dapat yung negosyo, hindi secret. Binta-binta kami kung ano-ano. And pag may mga ganito, sama-sama kami. To, Hello! O, yan o. Hello! Sir Dante. Hello po! Lalaki ng wife ko. Si Sir Dante. Hello po! Nandito kami sa Naga to cover the president, yung pagdating ng presidente. Pupunta dito mamaya. Taga rito siya, sa Naga. Inintay nga namin, nagkuhan muna kami, kain. Sige po, yung tagapanood, nag-live kasi yung isang kasama namin. Meantime, mga kababayan, ito, kain muna kami. So, mamaya, update ko po kayo pagdating mismo ng ating Pangulong Bongbong para tingnan natin yung ginagawang clearing operation ng mga ilog dito. Sagop Creek. Ang sagop, ang ibig sabihin ng sagop, yung sagop. Ano ba ang Tagalog ng sagop? Yung hinaharang yung tubig. Sagop. Ayan. Sagop Creek. Lagyan natin ng sagop. Yan ang ibig sabihin. So, parang dam. Yan ang ibig sabihin. Punong-puno na ng mga kung ano-anong mga halaman, water lily.
Yun ang cause po kasi hindi na maintain. Iyon ang gustong gawin ng ating Pangulo, and that is nationwide. Ang akala natin, mga simpleng bagay yan, yun ang epekto noon, mga kababayan. Pag pinabayaan natin, kasi yung style nila sa mga ganyan, dredging, talagang corruption po ang cause kung bakit ang flooding hindi matapos-tapos. Ninanakaw yung pundo, tapos dinadaya yung dredging, yan, tapos kobra ng milyon-milyon. Yun ang gustong tuldukan, mga kababayan, ng ating Pangulo. Kaya hands-on siya. Siya mismo pumupunta sa mga lugar, kahit dito sa Naga City. Hindi ito lugar ng Marcos base. Nasa opposition ito. Pero hindi po tinitingnan ng ating Pangulo ang kulay. At nakakatuwa naman na yung mayor dito nagpahayag ng support. Let us supportan niya, the President. Di ba? At si Kwan, napanood ko si D, Aquino D, yung 1 trillion march na gagawin nila sa EDSA, mga kababayan, bawal doon ang manawagan na resign. Bawal ang destabilization doon ng mga movements. Aligned, mga kababayan, doon sa panawagan na tuldukan ng korupsyon dito sa ating bansa. So napakaganda na may ganon na mga movements tayo na align sa programa ng ating Pangulong Bongbong, kahit yung mga binansagan nating dilawan. Sumusuporta sa pananatili ng ating Pangulo bilang kasi duly elected president siya po. Okay po. In meantime, kain muna ako po. Si Dante Marantillas. Bye-bye. Kausap, mga kababayan, ng ating Pangulo, si City Mayor, Naga City Mayor Leni Robredo, with Cabinet Secretary DPWH Vince Dizon, and Assistant Secretary Lagdameo. SAP Lagdameo sa Oplan, Oplan Kontrabaha, Bicol. Kaya lang hindi makita si PBBM na tatakpan ng kanyang mga officials po. Ito yung mga kasama natin sa mainstream media covering dito naman yung mga vloggers sa kabila, PBBM vloggers. Yan. Si Mrs. nandyan sa si Kuya. Ayan, Oplan Kontrabaha with President Bongbong Marcos. So makikita natin yung ating Pangulo, yung health condition niya. Kung titingnan natin, po, fully recovered na siya. So talagang hindi totoo yung mga pinapakalat na fake news po ng mga DDS influencers. Sinisiraan ng ating Pangulo. Kikita ninyo. Maganda na bumalik na po yung dati niyang katawan, pagkakatawan. Ayan, tinitingnan niya yung map. Oplan Kontrabaha, Bicol. Ayan. Sige lang trabaho ng ating Pangulo. Sige lang trabaho niya. At ang napakasipag na DPWH Secretary si Vince Dizon. Ayan. Yung yan. Ay, naku, itong lalaki naman. Ayan. Medyo natatakpan si PBBM at si Leni. Nagagalit na tuloy si Brother Benjio. Ang mga viewers naman Yan, gusto makita si PBBM at si Leni. Gustong makita daw si Hindi yung PBBM. lalaking malaki. Ayan, si PBBM, napakasipag na Pangulo, walang politika, hindi siya namumulitika, trabaho lang ng trabaho, mga kababayan. Kaya pati si Mayor Leni Robredo, sabi niya, I support the President. Ayun, may close take tayo sa ating Pangulo, pinapaliwanag niya.
pinapaliwanag kay President Bongbong ni Vince Dizon ang mga gagawin. Pero nauna na po mga kababayan dito, yung mga tagalinis. Yan po mga heavy equipment. Diba? Yan pa mga heavy equipment. Nauna na dito. Sabi ng mga taga-Naga, 3 days na dito. Sabi ni Mayor Lenny mismo, 3 days na ditong naglilinis para labanan ang baha. Habang tag-init pa po, sinasamantala na. So ganun. Ayun. Ating Pangulong Bongbong. O yan. Titingnan niya mismo. Yan. Yung creek. Nilinis na creek. Ayan. Ang ating Pangulo with Mayor Lenny. So ito mga kababayan, yung mga tagapaglinis, mga hero ng Uplan kontra baha. Sila talaga napakasipag. Ayan. So dito yung ating Pangulo. Asa na yung ating Pangulo dito? Ito yung nililinis. Dugi man lang yan. Ayan po, nililinis. So ito yung ating Pangulo. With si Yayam dito. Atras muna tayo kasi para maluwang yung dadaanan ng ating Pangulo. Nandun pa. Yan. Mga kababayan. Yan yung ating Pangulong Bongbong. Diba? Bibigay siya ng instruction. Mga dapat gawin. Yan si BBB. Mamaya baka magbigay siya ng statement ng ating Pangulo. Alam naman natin, it is an effort basin. At maraming mga construction, hindi lang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito, ang mga iba't ibang linipat ang dinaanan ng tubig. Kaya naging mas grabe. Sa pangbagay, yung nag-siltation talaga ng gusto. Kaya titignan ninyo, napakababaw na itong lugar na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Lenny is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha. Nandiyan na rin yung effect ng climate change. Yan ating Pangulo. This is what we are trying to do. Ang init-init. Ang aking trabaho ito, such as the foods that we're going to push out. But tawag nila yung retention fund para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is the Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli na dapat na koleksyon na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil again, as Mayor Lenny was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So huwag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, dissertation naman ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. And hopefully, down the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ang binabalik-balikan. Okay? Alright. Mr. President, I need to speak to the point. Aside sa flood control issue, nakikita po ang visibility in the lens of politics. Are you open to forging an alliance with Naga City Mayor Lenny Robredo for 2025? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan mo. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo ko politika. The most political thing that I did today, I wore my pink socks.
Big sets in honor Pink of daw. Mayor Lenny. Yan ang politika. Pink yung media siya. Ipagbisita niyo daw po dito ay sagot dun sa pagdedeklara ni Vice No, President Sara. we have been planning this for months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecGains and SecPing to look at the situation here. Because, you know, we know that Bicol is always the pathway of the storms. And the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day, 700 centimeters of rain in one day. Ano yun? Katumbas ng 6 na buwan yun. Lampas po siya sa Ondoy and Yolan. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So, we did not discuss. Servisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Mr. President, ano po yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2020? Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement? nothing really. That's choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice Again, President Sara? this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. Mr. President, Mayor Lenny, can we expect more engagement, collaboration in the future after this visit, kahit hindi politics? We don't change. It's whatever kung sino, it's not only here, kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, but I have great sympathy for the situations of local government, the different the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? Are you coming back again after this here? Well, I'm sure we will inspect it when it's further, when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because in fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon nakita, marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung Mahal. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Good morning. Yan. Yan mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong.